representation, pero hindi natin masagot yan, magpa-franchise or to avail the business. Or minsan din, di ba, is kung hindi natin siya masagot ng maayos, kaya kahit na may pera yan, hindi pa rin natin makukuha. Tama? So may mga ganyang instances. Kasi may mga clients din na they are hard to please. Marami na ba naka-experience or mga naka-encounter na mga ganyang clients, especially yung mga matatalino, mga feeling bright, mga feeling matalino. No? So, minsan they are very hard to please, mga meticulous. Oh. Kasi, syempre, especially kung may mga bad experience sila before, so that is normal. Okay lang yan, di ba? So, kailangan natin encounter talaga yan. Okay? Kaya dapat, syempre, kung hindi natin alam kung ano yung pinasukan natin ng business, so, di ba, hindi natin alam paano yan sila sagutin. Okay? And handling our mga objections ng mga clients natin, kasi syempre, kailangan natin yung sagutin. Di ba? Kasi we're doing the business, especially kung affiliate ka, ginagawa mo yung affiliate program natin. Okay? Kaya kailangan, dapat, meron kang stock knowledge. Diba? So, sabi nga ni Ernie Baron na knowledge is power. The more knowledge, the more power. And kung, diba, mas may edge ka. So, you need to know your business para magkaroon ka ng edge sa negosyo mo. Diba? From the word itself. So, dapat alamin mo yung negosyo mo at the same time, dapat i-stock natin yan. Kaya lang, isusulat natin. Kasi baka lagi ka lang nag-attend ng training. Ulit-ulit ka din ng training, pwede ka naman nagsusulat. So, paano may instill? Diba? So, mas iba, although may mga presentations tayo, may mga, pwede ka mag-screenshot dyan, pero hindi kasi siya basta-basta nare-retain. Mas effective na magsusulat kasi mas mariretain talaga natin siya. Okay? So, syempre, dapat, ano ba yung mga dapat nating alamin sa business natin? Dapat alam natin yung company profile. Dapat alam mo ano yung mga services na ino-offer natin. Alam mo ano yung mga products, yung mga affiliate na mga companies natin, and affiliate marketing. Ano yung affiliate program ng negosyo natin. So, dapat alam mo yung mga pasikot-sikot. Kaya nga, di ba, yung mga trainings natin is kung mapapansin ninyo or baka iniisip mo na paulit-ulit. Kasi syempre paulit-ulit talaga yan. Kasi hindi natin makuha yan agad-agad. Okay? So, ito alam mo, sa company profile pa lang, so dapat alam mo na yung Global Pinoy Travel and Tour Business na established siya 2012. Alam mo ba yun? Mag 13 years na tayo this year. Dapat alam natin yung mga offices, okay, saan yung pinaka-main office, yung head office, and yung mga branches natin, which is nasa Jensan, sa Butuan, okay, yung mga ano natin sa Cebu, yung mga corporate offices. But yung head office natin, dalawa yan nasa Quezon City, within Quezon City. Siyempre, dapat kilala mo din yung ano natin, yung owner natin. Kasi baka kung tanungin ka sino yung owner tapos hindi mo alam. So, magdududa talaga yan, yung ano natin, yung mga clients natin. So, kaya nga dapat isinusulat mo to, di ba? Para ma-retain talaga sa utak natin. So, ito yung owner natin, si Pres Emmanuel Pascual, Manny as a nickname, Emmanuel Manny Pascual, so an accountant, and dapat familiar tayo sa mga affiliates company natin. Okay? Kasi baka na-encounter mo to, tapos hindi mo pa alam, affiliate company pala yan ni Global Pinoy. Okay? And, syempre, dapat alam mo din kung ano yung mga legalities na na-acquire natin, na certified tayo ni BSP. Alam mo kung bakit? Kasi meron tayong remittance. Kaya dapat alam mo yung mga services natin. Kasi once na yung isang company, nag-i-involve siya ng mga money transaction, money transfer, so dapat talaga governed tayo ni Bangko Sentral ng Pilipinas. That's why nga meron tayong KYC. Before natin ma-access yung account natin, di ba, may pa-KYC. We need to know your customer. Kasi yun yung patakaran ni BSP. Okay? So, kaya in compliance tayo sa AMLA or yung Anti-Money Laundering Act. Okay? So, dapat alam natin yan. Tapos yung mga permits natin na yung ano tayo, SEC registered. SEC tayo ha, hindi DTI. Kasi yung DTI is for sole proprietorship.
So since we are a corporate, so SEC talaga. Baka kasi na-encounter mo na may DTI kayo, hinanap mo yung DTI. Wala tayong DTI kasi hindi naman tayo sole proprietorship. Okay, so we are a corporate. So once corporate ka, so dapat SEC registered. So SEC lang. And syempre, yung mga permits natin and yung mga DOT, IATA. So pwede mo yung hingian sa sponsor mo yung mga copies ng mga legalities natin. Okay? Kasi pang ano mo yan, pang sangga natin yan sa mga ano natin, sa mga clients natin. Okay? And of course, syempre, dito, yun na ngayon nabanggit ko, no? So, meron tayong mga may experience na mga, or may encounter na mga questions ng mga clients. Especially, marami mga matanong. Kasi ganyan talaga, di ba? Kasi ikaw nga, di ba? Matanong ka rin naman before. So, ano lang yan, karma lang. Sarap. So, meron talaga. So, kaya nga dapat knowledgeable tayo sa negosyo. So, on handling the mga questions sa mga clients, of course, kailangan muna maging confident tayo. Okay? So, aside na maging knowledgeable ka, so, isa sa para mas maging confident tayo sa sarili natin is dapat merong stock knowledge. And aside dyan, so kailangan lang po is be patient in handling their questions and dapat ready ka na sumagot. Okay? So, dapat huwag tayo masyadong emotional. Especially, di ba, kung makaka-encounter tayo ng mga irate, ng mga clients. So, that is normal. Hindi talaga yan nawawala kasi yan yung magpapatibay sa atin dito sa business. Okay? So, paano nga pa sagutin yung mga questions ng mga client? Okay? So, we have our steps. Number 1, repeat the question. So, ano yung tanong ni client? I-repeat lang natin. Number 2, question the question. Ano yun, ma'am? Mag-start tayo ng example mamaya. And of course, answer the question. Siyempre, sagutin natin yung questions with facts. Okay? So, totoo dapat. So, for example, ito yung unang na-encounter natin. Zoom in natin. Baka hindi masyadong klaro. Networking ba yan? Sige, press 1 dyan kung na-experience mo to. Ito yung talaga yung number 1 na ano natin, di ba? Ma-encounter yung mga questions ng mga clients. Networking ba yan, ma'am? Meron ba yan? Networking ba yan? So, ano yung steps? Repeat the question. Networking ba to? Networking, ma'am? Networking, sir? Tapos, sabihin, question na question. Ma'am, anong alam mo sa networking? Mukha ba itong networking? Paano ito naging networking, ma'am? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Dapat siyempre serious, diba? So, paano mo nasabi, ma'am, na networking? So, syempre, next is to answer the question. Actually, ma'am, we are franchising business. Okay? So, we are traditional ticketing business with affiliate program. Ganun lang, we are franchise. Kasi franchise na 7-Eleven, Jollibee, McDo. So, ang pareho tayo sa kanya kasi they have the system, yung pina-franchise natin. Yung sistema. Okay, yung idea, yung sistema ni Global Pinoy Travel and Tour. So, for franchise siya. And traditional siya kasi just like any other businesses, markup, service charge, or papatong. Di ba? Ganyan naman talaga yung mga traditional na ticketing business. Okay? So, pwede mong i-apply yung feel, felt, found na understand, ma'am, no? Or pwede mong tanungin kasi sa kanya, bakit, ma'am, networking, ma'am, bakit may mga past experiences ka ba? Or may mga bad experience ka? At least may idea ka lang, di ba? And mabigyan mo ng sympathy. Di ba, maging sympathize ka muna sa kanya, i-feel mo kung may nararamdaman niya para that's part of building rapport din sa client, di ba? Para malaman natin part of forming yan, may mga bad experiences wala siya dito before, mga ganon-ganon. Pag-form yan ng client natin. Pero ito yung sagot, actually, ma'am, we are franchising business. Okay? Kasi yun yung natin. Traditional ticketing business with affiliate program. Ayan. So, ano pa yung mga tanong na mga na-encounter natin?
Scam ba yan? Legit po to. Legit na yan, ma'am. Oo. Yun talaga, yung unang, di ba, yan din yung mga mostly na ano natin. So, sabihin, syempre, di ba? So, ano natin yung question, repeat the question. Scam ba to, ma'am? Question the question. Ma'am, paano mo nasabing scam? Di ba? Para part of ano na din yan, building rapport sa clients natin. So, paano mo nasabing scam, ma'am? So, syempre, meron yung baka mga i-share siya. So, may mga possible, may mga na-scam na siya dati. Diba? So, pwede mo ito yung mga options na mga sagots. Depende sa ano din yung ano ni client. Ano yung mga experiences niya din with kung na-scam ba siya dati. So, ito, ilan lang to ha. So, it might be baka may mga ano ka din, may mga sagot ka din sa mga ganitong tanungan. Ma'am, sir, kung scam po ito, diba, ako na yung humihindi sa business na to. Bakit, ma'am? Kasi nakasalalay po yung dignidad ko dito, yung family ko, at yung buong pagkatao ko. Okay? So, pwede mo ding sabihin na, syempre, ma'am, kung hindi ko itataya yung pangalan ko para sa halaga 19,000. Diba? So, pwede naman share na ako, ma'am, I've been doing this for 5 years now, for 7 years now. So, kung scam ko, ma'am, hindi mo na ako makikita ngayon. Diba? So, pwede mo ding sabihin na, I understand or we understand, ma'am, yung concern niyo po. Kasi, diba, sa dami-dami ng scammers ngayon, kaya tama lang po talaga yan, ma'am, na maging skeptical ka. Okay, so I understand that. Kaya, pwede naman po tayong mag-research, ma'am. Okay, we can do our research and our company po. So, you state the facts. Our company po is 13 years na, mag-13 years na sa ganitong industriya. So, we are very stable na. Okay, so, meron tayong tinatawag na critical stage sa isang company. Okay, and nalagpasan na natin yung 3 to 5 years na critical stage. Okay, kaya ibig sabihin, ma'am, very stable na po yung negosyo natin. Okay? And you may even visit our offices. Diba? Kaya dapat alam natin yung mga location. So, gusto niyo po, ma'am, you can check our mga offices, which is sa Quezon City. And, yan, yung sinasabi ko kanina yung mga legalities natin. Okay? So, you can also check our legalities. So, we are even accredited sa IATA, sa DOT, so chat kayo, pwede mong i-forward yung mga copies mo sa legalities natin. So make sure na yung hawak mong legalities are updated. Okay, and as much as possible, dapat hindi naman siya pixelated. Okay, kasi parang medyo, kung ako, bibigyan mo ako na medyo hindi masyadong clear na picture, parang magdududa ako. Yung ako ba, diba? Kasi bakit ano to, parang hindi masyadong clear, lumak niya lang ba ito, something, or mga ganun. So, as much as possible, mas maganda yung clear photos, so ipasend ko sa WhatsApp, Telegram, or email para ano talaga, hindi magiging pixelated yung mga copies mo sa mga legality. Okay? So, ayan. And kung scam mo, ito, yung sabi ko kanina. So, kung yung scam naman po ito, ma'am, so yung unang mas scam po yung mga big companies. Kasi, di ba, marami na yung partner ni Global Pinoy. And habang tumatagal nga, mas dumadami yung partnership sa iba't ibang lugar. So, hindi naman po aabot ng ganito tagal yung company natin, ma'am, di ba, kung scam po tayo. And actually, ma'am, is yung company, minsan din kasi, ma'am, yung pag-scam is hindi naman yun sa company. Kasi legit ang company, nasa tao yung scam. Nasa tao yung mga scam. Okay, kaya tayo bilang isang affiliate, as much as possible, dapat talaga active tayo sa social medias, 'di ba? May marami tayong pinopost daily. Daily talaga, dapat walang skip. So at least 3 to 5 times, 5 times, minimum pala yan 5 times. Okay, minimum 5 times na nagpo-post ka. Kasi, para at least pwede natin masabi sa client natin, you can check my background or you can legit check me. Diba? Marami yan sa Facebook na legit check daw para sa client ko. Marami yan mag-comment na dyan. Pwede mo din sabihin sa client mo. Kasi minsan talaga,
okay yung company, pero may mga scammer na ginagamit yung company natin para mang-scam. Okay, kaya yan, pwede tayong sabihin sa client natin na, you can check my profile, ma'am. Okay, or you can legit check me. Dapat talaga may video call din, especially kung ano na. So, para makita niya na legit ka talaga. Okay? Yan siya. So, actually, marami pa yung pwede mong isagot, diba? So, through all of your experiences. So, marami kang may encounter na mga ganyan. The next naman, so ito na-encounter din natin, baka mga nauna lang ang kumikita dyan. Pauna-una lang daw. So, repeat the question. Mga nauna lang po ang kumita. Typo error. Bakit po, sorry, question the question, bakit po nasabi yung nauna lang, ma'am? So actually, ma'am, so question, I answer the question. Actually, ma'am, marami pong nauna dito, pero dahil hindi inaral yung negosyo, di inform, so hindi pa rin sila kumikita. Kaya depende lang po talaga yan sa effort natin. Ang gaano tayo kabilis aralin yung negosyo. Okay? Kasi yung totoo, ma'am, yung pauna-una, reality na sa employment po yan. Diba? Kasi sa employment, may seniority. So kung ikaw muna, mas matagal ka dyan, mas ano ka. Diba? So may mga ganyan. May mga cases na ganyan. And pwede kang mag-cite ng example. So, pwede kang gamitin mo yung ABC rule natin. Mag-edify ka ng mga business partners. So, marami dito, ma'am, na 2 months lang, 3 months sa business, pero mas malaki yung kita nila. So, actually, hindi siya pauna-una, ma'am. Okay? So, pabilisan siya na aralin ng negosyo natin. Okay? So, pwede mo magamit yung ABC rule din natin. Okay? Yung skills din yon na ma-acquire natin, yung pag-e-edify ng mga business partner natin. Kaya nga, di ba, may mga sharing, di ba, makikilala natin yung bawat isa para pwede mo siyang ibida sa mga clients natin. Ayan. So, meron din tayong na-encounter na pwede ba dyan kahit hindi techie? Or hindi kasi ako techie. Hindi ako masyadong magaling sa cellphone. Or wala akong skills sa mga ganyan. Diba? May mga ganyang, ma-encounter natin na objection. So, repeat the question. Pwede sa hindi techie na? Wala kang skills? Wala, sure. Hindi naman gano'n, no? So, tapos, question the question. Bakit po ninyo nasabi, ma'am, na hindi po kayo techie? So, minsan mag-share siya kasi ganito, masyado na akong, ganito na lang sa to, tagal ko maka-input, ang tagal, di ba? So, may mga i-share din yan, yung may mga isasagot, yung mga clients natin. So, apply mo, feel, felt, found. Pakiramdaman mo talaga yung client mo kasi yung isa din sa mga dyan, maramdaman niya yung sincerity mo, na gusto mo din talaga siyang tulungan, na ma-share talaga ang opportunity. So, talaga yan, pasok sa banga talaga yung client na yan. Okay? So, pwede mong sabihin na, okay lang yan, ma'am. Kasi lahat ng bagay natututunan naman. Okay? So, example, diba? Dati-rati, wala pa tong Android phone. Pero dahil itong lumabas, ito yung naging patok. Diba? So, nilearn natin siya. Tama. Or itong Facebook. Wala pa naman itong Facebook. Friendster lang dati. Friendster. Diba? Pero nung lumabas ang Facebook, inaral natin siya. Diba? So, natututunan po lahat ng bagay. As long as willing tayong matuto. Okay? And huwag kang mag-alala, ma'am, sir. Kasi, may trainings po tayo. Okay? So, provided po yung mga trainings natin, hindi natin siya gagawin na mag-isa. May community. Ikaw lang talaga magsawa sa mga trainings. So, pwede mo sabihin din sa kanya na i-share mo din. So, like, tulad sa akin, ako nga, ma'am, I'm a very career-oriented. Wala akong mga experience sa mga ganito. Pero, syempre, dahil gusto ko ng extra income, gusto ko ng additional income, I take the risk, and inaral ko lang din yung negosyo. Okay? So, once na maaral mo siya, sa simula, medyo nangangapa talaga, mahirap. Kasi, hindi pa natin alam
Okay? Pero through trainings naman is natututunan siya. Okay? So, ayan. The next naman, ano pa yung ma-encounter natin? Pyramiding ba yan? Pyramid. Anong gusto mo, ma'am? Circle? Square? Diamond? Charot. So, repeat the question. Pyramiding ba ito? Pyramiding, ma'am? Question the question. Bakit, ma'am? Ano ba yung alam mo sa pyramiding? Paano mo nasabing pyramiding, ma'am? Bakit mo nasabi? Bakit mo nasabi? So, syempre, sagutin mo yung question. Ma'am, actually, yung pyramiding na yan, same lang yan sa employment. Diba? So, for example, ito, nakikita mo to sa organizational chart. Diba? Especially, ito, reality to sa mga corporate world. Tama na, for example, yan yung general manager nyo, yung CEO nyo, tapos si general manager, syempre, nag-hire siya ng mga supervisor niya. Yung supervisor, si general manager, tapos si supervisor, tapos may mga rank and file na mga employees, tapos may mga sa pinakamababa pa. So, yung tanong dyan, sino ba yung malaking income? Sino ba yung mas maraming bahay, lupa, sasakyan, nakakapagbakasyon, nakakapag-travel, di ba si Amo Boss? Di ba? Yung CEO. So, sino yung grabe yung trabaho, pero maliit ang sahod, nasa baba. Di ba? So, in your reality, kita mo yung structure, ma'am, pyramid. Yun yung pyramiding na yung mga nasa taas lang yung higahay, kumbaga. Huwag mo sabihin ng gano'n, no? Baka magalit. Ayusin lang na actually, ma'am, ito, ma'am, is yung pyramid na yan is it's just structure lang po talaga siya. Okay? So, kasi yun yung flow chart niya. Yun yung flow ng ng marketing plan natin sa affiliate. Okay? Kasi sa atin, once na may ma-refer ka, once may mag-join sa'yo, left and right lang kasi yan. Okay? So, just like any other. So, syempre, pag may ma-refer ka, di ba, is may commission. Just like kung may mabenta kang lupa or may ma-refer ka na bibili ng lupa or bahay, sasakyan, di ba, may commission. The same lang din yan sa atin. Okay? So, yung sa atin, yung ina-offer natin is the business opportunity. So, ganyan talaga yan, ma'am, down the line. Kasi mahirap naman, ma'am, kung iikot mo yung mga tao, nakaikot siya. So, para siyang, spaceship. No. So, ma'am, it's just a structure lang talaga. Okay? Pero, again, hindi lang naman yung kung ikaw nauna, siya yung nauna, siya na yung mas malaking income. Kasi, again, hindi siya pa una-una. Kasi marami dito nauna, tapos hindi naman ni workout talaga yung left and right niya. So, left lang. Hindi pa rin siya kikita. Diba? Oo. So, ganyan siya. Okay? So, pyramiding is just a structure lang po talaga. Yan. So, ano pa yung mga na-encounter natin? Ito. Mga ilan lang din na mga objections. Pag-iisipan ko muna. Ano mo yung pag-iisipan mo, ma'am? Pag-iisipan? Huwag kayong mag-isip. Joke lang. Diba? Pag-iisipan, ano ba yung pag-iisipan natin, ma'am? Yung capital or yung income? Diba? So, syempre, ma'am, wag lang po nating tignan magkano yung ipapalabas natin. Wag lang po nating isipin kung ano yung mga ipupuhunan natin. Kasi yung isipin natin, ma'am, ano ba yung pwedeng ibalik ng ipupuhunan mo? Diba? Kasi dito, ma'am, it's an investment. It's pagkakakitaan natin siya. Okay? So, isipin yung pera. Kasi yung pera, pwede mo naman yung kitain pa. Okay? Pero itong opportunity, ma-miss natin. So, sayang yung panahon.
yung oras na pwede ka nang kumita. Okay, kasi sa tagal-tagal mo nang mag-isip, abot na 2026, 2027, di pa siya natapos mag-isip. No? So, yan, ma'am. Yung isipin mo, ano yung pwedeng ibalik? Okay? Kasi this is a good investment and it's a good opportunity. No, ito pa. Wala akong time sa mga ganyan, ma'am. Oo, na-experience mo din ba yan? Walang time? Ma'am, ang alam ko kasi yung walang time, yung mga patay. Joke lang, syempre hindi natin sabihin ng ganun, no? Sabihin mo na, ma'am, kasi ang alam ko, yung walang time, yung mayaman na. Mayaman ka na ba? Joke. Sabihin lang natin yan sa mga close natin, di ba? Sa mga medyo feeling close natin. No, na biro lang ba? Di ba? So, pwede man sabihin na, actually, ma'am, yung walang time, kung nag-ano na 50-50, ito na. So, actually, ma'am, pareho lang po tayo. Diba? We also have 24 hours a day. So, may 24 hours ka, may 24 hours din ako. Sino bang may 48 hours dito? Sana all. So, actually, ma'am, pare-pareho lang tayo. Now, we all have 24 hours a day. So, ito, ma'am, ha? Pwede mo i-compute. So, sa 24 hours mo, ma'am, pagpalagay natin 8 hours yung trabaho mo. Ibig sabihin, 24 minus 8, may 16 hours ka pa. So, sa 16 hours, ma'am, pagpalagay natin, kasama na, na natin, i-sum up na natin yung, syempre, biyahe ka pa, kakain ka, di ba, may, lunch break and all. 4 hours. So, sa 16 hours, minus 4 hours, sabihin may 12 hours ka pa, ma'am. So, sa 12 hours, pagpalagay na natin dyan, 8 hours kang natutulog. Totoo ba kayang 8 hours? Kasi baka yung ibang most of the time mo, nanonood ka ng mga, ano yung pinapanood natin? Hindi ko na alam na yung mga patok ngayon, na mga napanonood ng TV. Or baka naubos na yung oras sa pag-TikTok, Reels, diba? So, may palagay natin 8 hours na natutulog. Ibig sabihin from your 12 hours at less 8 hours, meron ka pang 4 hours, ma'am. So, yung tanong kasi dyan, ma'am, ano yung ginagawa mo sa idle time na yan, yung 4 hours na yan, yung 4 hours vacant time na yan? So, mag-banding ka, kahit 2 hours, banding sa family, may 2 hours ka pa, ma'am. Kasi sa negosyo natin, ma'am, actually, hindi naman natin re-require yung 24 hours kang tutok sa business. Kasi 1 to 2 hours, that will do para aralin mo yung negosyo. Every day na 1 to 2 hours, ilalaan mo sa business. Okay? So, ayan, konting sacrifice now so we can enjoy later. Or pili ka lang, ma'am. Sacrifice now, enjoy later, or mag-enjoy ka now, sacrifice later. Sa pilihan talaga, no? So, ayan. So, meron ka lang, ma'am, vacant time ng 4 hours. Ano ba yung ginagawa mo sa 4 hours na yan? Baka yung ubos na yung oras mo sa kakapanood ng mga telenovela. Hindi naman nakakatulong sa atin yan, ma'am. Yung mayaman lang dyan, yung mga artista, yung mga vloggers. Diba? So, ilang million views na sila. Ikaw yung nagbibigay ng million views nila. Sila lang yung mayaman. Sila yung kumikita. Ikaw, kumusta ka? No, so actually, sabihin mo na, actually, ma'am, hindi ko sabihin na kumusta ka, ma'am. So, pwede mong sabihin na, so, kahit 1 to 2 hours lang, ma'am, ilaan natin sa business, aralin natin yung negosyo, i-market natin yung business, magpo-post ka. So, since nagpi-Facebook ka lang din naman, ma'am, may Facebook ka, may TikTok ka, nagko-content ka dyan, diba? So, why not isabay mo to? Diba? So, why not? Instead na puro lang mukha mo doon. Kahit na lang pwede i-content para lang may ma-content.
Why not, di ba? Na ito, isabay mo to sa pagko-content mo. Kumikita ka na, especially kung monetize ka ni Facebook. Kumikita ka sa monetization mo, sa Facebook, TikTok. At the same time, kumikita ka din sa business. Diba? So, marami ka ng passive income. No? Marami kang pwedeng pagkakakitaan. So, kasi actually, ma'am, dito, ma'am, it's not about kung wala kang time. Kasi marami tayong time. May time tayo habang may buhay tayo, ma'am. May oras talaga 'yan. Okay? It's a matter of priority management. Kasi minsan baka hindi mo lang siya priority. Okay? Kasi manageable mo yung time mo, pero kung hindi mo prioritize yung negosyo mo, so wala talaga. Okay? So we need to have our priority management. Ano yung prioritize mo ngayon? Yung para sa future, gagawin mo siya ngayon para sa ikakaunlad na buhay mo, para sa pangarap mo, para sa future mo. Okay? Ganun siya. Okay, sorry. Now, next naman, ma'am, wala akong pera. Wala akong puhunan. Wala akong pera. Sabihin mo na, kailan ka pa nagka-pera? Hindi mo ba ito nakita? Wala ka na talagang pera. Wala kang pera, ma'am? Pareho tayo. Charot. Di ba, repeat the question. Wala kang pera? Walang pera, ma'am. So, bakit, ma'am? Bakit mo na ano yun? So, ano ba yung mga, di ba, ano ba yung mga, ano natin ngayon? Ano ba yung mga source of income natin ngayon? So, kung wala kang pera ngayon, ma'am, mas dapat natin gawin yung negosyo. Pangambahin mo. Di ba? Kasi kung, sabi nga, di ba, during our presentation, kasi kung ano man yung sitwasyon natin ngayon na wala kang pera, resulta po yan ng mga ginagawa natin 5 years ago, 10 years ago. Kaya nga walang pera ngayon. Ano yung ginawa mo dati? Ba't walang pera ngayon? So, syempre, ma'am, dapat, di ba, kung gusto natin naman pagbabago sa buhay natin, na after 5 years, hindi na natin kailangan mamblema ng pera. So, dapat meron tayong gagawin na bago. Okay? So, kasi ako, ma'am, naniniwala ako, ma'am, kahit yung tao walang pera, di naman yung problema, ma'am, na walang pera. Okay? Kasi nga, sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Okay? So, pwede kang mag-share kung ano yung ginawa mo ding paraan or kung madali lang sa'yo nakuha yung pangkulan mo, i-share mo yung mga business partners mo. Alam mo ba? May business partner kami dito, ma'am, na mag-ano lang yung sinasahod, minimum lang, pero nahanapan niya ng paraan. Pinakamadali, ma'am, mangutang. Ay, marami na akong utang. Mas dapat kang dagdagan yung utang, ma'am. Kasi marami kaming business partner dito na nangutang lang din. Okay? So, good news dahil sa business, kasi ma'am, pagkakakitaan naman natin siya. Hindi naman to additional expenses. Hindi naman siya luho. So, it's an investment, it's a business. Okay? So, pagkakakitaan mo naman siya, ma'am. So, marami kami dito, ma'am, na dahil sa negosyong ito, bayad na yung mga utang nila, diba? And since lifetime yung business, hanggang ngayon, pinagkakakitaan yung business. Yan. So, pwede mo pa rin ma-apply yung ABC rule. Kita mo, ito, ma'am, nang utang na ito dati. Baon ito sa utang. Pero attend na. Diba? May kotse, may time freedom, nakakapag-travel, ng libre. Diba? Kita. So, dapat may mga ka dyan, may mga ready photos ka din dyan sa mga business partners mo. Ito, ma'am, pwede mong mapakita din sa kanya. Okay, so sabihin mo na matagal na natin problema yan, ma'am, yung pera. Kahit hindi mo pa ito nakita opportunity, problema na talaga yan. So, kailangan natin siyang tudukan. Okay? So, kailangan natin siya ng solusyonan. So, huwag natin na puproblemahin. Solusyon yung hahanapin natin, ma'am. And malay mo, ma'am, ito na yung solusyon. Para 3 years from now, 5 years from now, hindi ka nang problema ng pera. Diba? Kasi meron ka ng lifetime na negosyo. Diba? Na pagkakakitaan. Okay? So, ganun siya. You can share mga past experiences mo. So, pwede din, ma'am. Meron nga kaming dito, yung isa sa mga techniques na share talaga na kung walang magpautang sa iyo ng
19,000 ma'am, ito yung gawin mo kasi ito yung ginawa ng business partner namin. 21, Nagpa-load 79 lang ba to? siya. Yung puhunan niya, 79, nag-load 21. siya. 10 pesos, unlicol text. Unlicol text, 10 pesos. So yung tinext niya yung best friend niya na may nakita kong business, gustong gusto ko siya, pero kulang yung puhunan ko ng 1,000. Tapos nag-unli-text siya. So sinend niya yun sa 19 niyang kakilala. 'Di ba? Kasi walang magpapautang ng sagad na 19,000. Pero may magpapautang ng 1,000. 'Di ba? So buo 19,000. Parang paraan, ma'am. Or kung meron kang mga hindi mo na masyadong ginagamit, i-apply natin yung bus. Pwede mo yung ma-apply yung paraan ng bus. Pwede ka magbenta, ma'am. Pwede ka ng laman, laman ng bahay. Pwede ka magsangla. So, kasi meron ako ma'am, yung mentor ko dito, si Coach Queen Ditano. So, yung ginawa niya, ma'am, so imagine, ma'am, ha, teacher na yun. Stable job, maraming credentials, pero dahil baon sila sa utang that time, wala siyang pampuhunan, pero dahil nagustuhan niya yung business, alam mo ba, ma'am, yung ginawa niya, sinangla niya po yung professional ring niya. At the same time, dinagdag ng utang. Kasi kulang yung pagsangla, so nangutang din siya. Look at her earn now, Millionaires Club member, travel qualifier, diba, car achiever. Nagsimula lang sa pagsangla, ma'am, ng professional ring niya. Diba? Kaya dapat marami kang baon na mga pang-edify sa mga clients. Okay, kasi pwede natin yung gamitin sa kanila. Panglaban. So, meron din yung ba na sabihin ng, ma'am, di ko linya yan. Bakit? Bakit mo lang palinya-linya dito, ma'am? Hindi naman namin tinignan. Ano yung skills mo dyan? Ano yung mga profession mo dyan? Diba? So, balik sa sa format. Hindi mo linya, ma'am. Bakit, ma'am? Diba? Bakit nasabi mo hindi mo linya? Ano ba yung linya mo ngayon? Kasi actually, ma'am, ako din, share ko, hindi ko rin naman to linya. Diba? And actually din, ma'am, marami din mga, mga bachelor graduate, mga degree holder, diba? Teacher dito sa Pilipinas, pero dahil hindi sapat yung sinasahod ng ibang bansa, nag-OFW. So, sa labas, domestic helper, or, diba, yaya, nani, sa labas. Pero dito, bachelor degree holder. So, hindi din naman nila linya yan, ma'am. Pero, nilinya lang nila. Kasi, para kumikita. Para magkaroon ng malaking income. So, actually, hindi naman ito palinya-linya, ma'am. Okay? Hindi namin tinitignan yan. Yung importante doon, gusto mo ba siya? Okay? Or kung may pangarap ka ba? Or, di ba, may gusto ka sa buhay na gusto mong abutin para sa pamilya mo. So, dito palinya-linya, ma'am. Kasi, iba-iba yung mga, namin dito, business partner, mga franchisees, mga affiliates. So, different walks of life. Iba-iba talaga yung nandito, ma'am. Kasi hindi naman siya palinya-linya. Okay? So, kasi pag gusto mo ng income, gusto mo ng mabago ang buhay, pwede ka dito. Okay? So, ayan. So, kung di mo siya linya, ma'am, i-adjust natin yung, para malinya natin siya. Kasi ako din, ma'am, honestly, din naman ako, new blood ako. Di ba? Share mo. Wala akong mga experiences sa ganito. Pero dahil, syempre, dahil may trainings naman, may kagandahan, may mag-guide naman, may lifetime mentor ka, marami kang pwedeng maging mentor, pwedeng magka-guide sa'yo sa business. So, di ba? Mamaster din natin siya. So, magagawa din natin siya. Okay? So, ito. Actually, very short lang ito yung training natin. So, ito. Consult ko muna sa partner ko. Marami ba? Or ano ko muna sa asawa ko. Encounter niyo ba to? Wala. Consult ko muna sa partner ko, ma'am. Felt found. I understand. Consult ko sa partner. Bakit, ma'am? Bakit pa? Diba? Or sabihin mo nga, consult mo sa partner, ma'am. I understand, ma'am, no? I respect that.
na siyempre kukonsulta natin yan. Pero ma'am, ikaw kasi yung nakakita sa business. So, pwede naman na ikaw na yung mag-decide para sa sarili mo. Diba? Kasi may kanya naman tayong individuality. And of course, dahil ikaw naman yung nakakita sa opportunity. Okay? Kasi kung i-consult mo sa kanya tapos wala naman siyang alam ano tong negosyo na gusto mong pasukan, so, may mga hindi niya maintindihan. So, it might be, i-reject ka talaga niya. Pero kung hindi mo talaga maiiwasan, ma'am, or gusto mo talagang na makuha mo talaga yung oo niya, you can pwede tayong mag-set, ma'am, ng presentation. So, wag ikaw yung magdi-discuss sa partner mo na ito yung business, Because masyado kang excited, ikaw business, tapos pag uwi mo ng bahay, sinabi mo, Han, may nakita ko opportunity, gabi, kita tayo, yaman tayo dito. Hindi naiintindihan ng asawa mo, yung honey mo, sabihin niya, kumain ka na pa? Ano ba pinag-isip mo? Or grocery na natin yan, dahil di ka na-shock ka, ikaw na din, parang ma-reject ka. So, di ba? So, kung gusto mo talaga, ma'am, na hingian mo yung ng partner mo, so, might as well, mag-schedule po tayo ng presentation. Okay? Explain po natin sa kanya. Pero kung kaya mo naman mag-decide, ma'am, for yourself, why not? Kasi, ma'am, hindi naman to luho. Diba? Again, hindi naman to na, gastos. Bagamat nga, diba, is pagdagdag to ng pagkakakitaan ninyo. Kasi, ma'am, sir, hindi naman kasi pwede na iasa na lang lahat natin sa partner natin, sa asawa natin. Diba? Kasi kung siya, okay pa yung trabaho niya ngayon, paano? Hindi natin alam. Huwag naman sana. Diba? Na, paano kung hindi na niya kayang magtrabaho? Paano kung sisingil na yung katawan niya? Diba? Kasi nga, sabi nga, diba, makina nga kung mapalian tao pa kaya. Especially kung katawan na yung puhunan. So, yung backup plan mo, ma'am. Backup plan ninyo. And for sure naman, ma'am, diba? Kung babae, may mga kanya tayong pangangailangan. Lalo na tayong mga babae. Diba? Gusto mo ng lipstick, 6. Hindi lang isang shades yan. May mga S pa. Dami natin pangangailangan. No, mga babae. Dami mga needs and wants. So, hindi naman pwede, ma'am, na iasa natin lahat sa partner natin. Diba? So, ito, ma'am, pwede mo siyang gawin. Makakatulong siya sa partner mo, sa pang-araw-araw niyo na gastusin, para sa anak mo. Kasi ito mong gagawin mo naman siya, hindi lang naman para sa sarili mo, di ba? Para din naman sa pamilya mo. Why not mag-decide ka para sa future ng anak mo, sa family mo, and all. Di ba? So, ano pa yung mga mostly na mga encounter natin dyan? For sure, marami pa yan, okay? So, ito yung worst. O baka may nakapagsabi na sa iyo nito na, join lang ako pag yumaman ka na. Meron ba? Ako may na-experience kasi ako dito, especially mostly mga kakilala. Ito talaga mga kakilala talaga. Sana lang ako kung mayaman ka na or diba, nag-aabang lang sila sa resulta mo. Sabihin mo na, bakit tayo mo pa yun? Pwede naman sabay tayong yumaman. Diba? Kasi gusto ko na hindi lang ako. Okay, besh. Diba? Hindi lang ako na kumita dito. Gusto ko din ikaw. Para sabay tayo. Ayaw mo nun. Diba? So, actually, marami pa, no? Marami pa yung mga, natin, mga may encounter. So, ayan. So, always remember lang. Actually, patapos na ako. It's a very short training. So, mistakes are the best lessons. And while experience is the best teacher. Kaya nga, di ba, is kailangan natin siyang ma-experience talaga. Huwag natin iwasan yung mga ganun, Vincent, kasi baka
inaano natin yung sarili natin, ay, ako na ganito client kasi masyadong matanong to, marami itong mga sinasabi. So, that is okay. Mas dapat nga natin siyang i-experience, okay? Kailangan nating ma-handle yung mga ganyang objection. Kasi, syempre, the more na mas marami tayong mga experience sa ganyan, so sooner or later, ma-master natin siya, yun din yung mga matuturo natin sa mga business partners natin, sa mga travel affiliates natin. Okay? So, ito pa, may nabasa ako. So, ano ko na din. Isa din yan sa mga na-encounter ko. Ma'am, pautangan mo ko dyan. Pirawin mo ko, piyaman ka na. Ma'am, mautang? Bakit ma'am? Bakit ka mangutang? So actually ma'am, iba pa rin kasi yung ikaw mismo, yung nakahanap ng paraan. Diba? Iba yung self-fulfillment kung ikaw yung nakahanap ng paraan para, diba, para sa ano mo, para sa ipupunan mo sa business mo. Pero masabi mo talagang maging successful ka, diba? Kasi ito, inanapan mo siya ng paraan. Iba talaga yung fulfillment kung ikaw yung gagawa ng pagpuhunan mo dito. Ganun siya. Okay? So, yun ma-encounter. Marami pa tayong ma-encounter every day. And dapat talaga natin yan ma-experience. Okay? Kasi dyan tayo mas maging progress. It's a progress sa negosyo natin. Diba? Kaya araw-arawin natin yan. Diba? Mag-talk ng mga clients natin. And kailangan lang in handling sa mga objections, okay? So yun, kailangan natin mag-prepare. We need to prepare. So yan, yung trainings, isa itong mga trainings na to para mas prepared tayo may encounter ng mga clients, okay? Kasi mahirap na pag may mga question mga clients tapos wait lang ha, wait. Consult mo lang. But we did, especially kung baguhan ka, ano pa lang, 1 week. Kasi mostly, kung yung advice talaga natin, yung first week, learn muna talaga. Okay? Learn the business muna. Learn, attend sa trainings, okay? Saka ka mag-invite, okay? Or, i-share yung business. So, first week, so kung 1 week ka pa lang, 2 weeks, tapos meron talaga, ma-encounter mo talaga yung mga very skeptical na mga clients. Pwede mo namang sabihin na, honest to goodness. O na actually, ma'am, so bago pa lang ako sa business na to. So with regards to your questions, let me balikan kita mamaya. Okay, let me verify or let me check on that. May English para but nandyan yung confidence level. Okay, huwag kang masyadong magpanic, huwag kang masyadong mataranta. Mo ipakita nga kinakabahan ka na. Kasi okay lang yan. That is normal, no? Pero huwag lang natin ipakita na ganun. Kasi syempre, isa yun sa magiging reason na, di ba, baka magduda and hindi na siya ma-convert into pay-in. Okay? So, araw-arawin natin yan, especially the trainings. And trainings are useless kung without, application. So, kailangan natin i-apply. So, paano natin i-apply? You need to take action. And, yes, may nag-screen share. Yung kita ko, no worries. Diba? So, actually, yun na yun. So, hopefully, ako been doing this business 3 years na part-time, 4 years full-time. So, going 7 years doing this business and grateful ako sa mga ganyan, pero syempre mahahasa tayo dahil sa mga trainings. Kaya thankful tayo na may mga trainings na provided, libre pa, araw-araw may training. So we're grateful sa mga mentor coaches natin, 'di ba? So kung meron kang mga ikaw mismo may mga questions ka, so wag kang mag-atubili or wag kang mahiya to consult our mentors, to consult your coaches. Okay, kasi they are always ready sumagot sa mga ganyan. Okay? So, I think that would be all. So, okay. So, hopefully na may mga natutunan kayo at kahit paano may nakuha kayong mga pa-tips and pwede nyo ma-apply later on pag ma-encounter nyo din yung mga objections na yun. Okay? So, yung mga objections na yan, kung ma-handle natin yan ng tama, okay? So, magpipain yan. Okay? So, kung sabi nga, di ba, kung ito, gusto niya talaga yung business, so magagawa niya talaga itong negosyo. Okay, so I think that would be all. Thank you so much
much sa pakikinig. So, once again po, Gemma De Los Santos Tabinas, your franchise